Okay, mga kaibigan, balik ko tayo kay Tonet. Natutuwa kay Tonet kasi siya po yung trusted person. Trusted person, joke. Trusted person ko dito sa FDF. Yan. Alam niyo naman marami na itong napatunayan sa akin. Anyway, balik tayo, no, Tonet. Okay. Alam mo, Tonet, itong ating programa, no, kahit private lang tayo nag-uusap ngayon, ay napapanood at napapakinggan tayo sa buong mundo. Ngayon, nagagawin mo lang, pa-open mo lang yung Ustream, pagkatapos ipapasearch mo yung Juvie de Guzman DWBL. At titingnan lang nila, syempre, yung date na nilagay natin para matumbok nila kung saan kanila makikita. O, di ba? At mamaya papakita ko sa iyo kung paano. Anyway, ikwento mo lang sa akin, ilang taon ka? 27 years old ka nung magkaroon ka ng diabetes? Nasa ganung edad na ako. Pero, dati, ang sabi sa akin ng doktor, normal pa. Pero, papunta na. Sabi sa akin, ingatan mo yan. So, hindi ako nakinig. Siyempre, masarap kumain, kabataan ko pa noon. Kain lang ako ng kain. Hanggang sa, minsan, naramdaman ko na lang, nahihilo ako. Tapos, ihi ako ng ihi. Tapos, nangangati ang mga katawan ko, lalo na ang paa ko. Sabi ko, bakit kaya makati? Sabi ko, wala namang kumakagat. Yun pala, start na yun ng aking diabetes. So, nung nalaman ko yun, doon na ako nag-iingat. Pero, wala na. Talagang, andun wala na akong magawa. So, yun na pala yung symptoms na naramdaman mo. Oo. Yung ba nang maramdaman mo ba yun, nagpatingin ka agad sa doktor? Hindi ako nagpatingin kasi akala ko normal na kati lang yun Pero hinayaan ko lang. So, ang nangyari, pinagpatuloy ko yung pagkain ko ng masasarap. Hanggang sa nakaranas na nga ako ng hindi ko na makontrol yung pagkain ko. Nung nagpa-check up ulit ako, sabi ng doktor sa akin, meron ka ng diabetes. Ayun, kailangan mo nang mag-maintenance. So, dahil sa maintenance, ayun, medyo natakot din ako kasi dati sobrang laki ko. Napansin ko rin bigla akong nangayayat. Saka, ang epekto sa akin nun, hindi ako nakakatulog. Konting ingay lang, nagagalit na ako, naiirita na ako. Kasi, parang yun yata ang side effects ng diabetes. Ang bilis mong magising. Parang, ayoko ng mga distraction. Kaya ngayon, sa tanda ko na to, 50 years old na ako ngayon, sana ang wish ko. Kala ko 30 ka lang. 50! Napeke ako dun 50 na po ang lola nyo. You look 30. Ay, salamat naman po. Kaya dahil sa diabetes na nag-ingat ako talaga ng maayos para naman gusto ko pang umaba ang buhay ko ng another 50. Yes, dapat lang. Hindi, alam mo, Tonet, ang gagawin mo lang naman, una-una mong ingatan dyan yung magkasugat ka. Ayan. Hanggat maaari, kapag naglalakad ka, humahawa ka ng mga bagay. Kasi, di ba, minsan gumagawa tayo ng mga bagay na yung madaling masugatan, di ba? Makahawa ka ng, kagaya nung ngayon, usong yung mga butas na yero, kagaya sa amin. Yung bahay namin, butas-butas na. Ayan. Dahil nga butas-butas na yung yero namin, ang hirap na ako lang yung gumagawa, di ba? Siyempre, natatakot din ako, pero, maraming instance, kagaya nga, nasundot ako ng yero. Pero, nagdugo siya, pero gumaling naman, agad, no? Yun yung mga senyales na dapat nating ingatan. At saka hindi, pag may mga kinakamot ka daw, kasi minsan hindi natin maiwasan, di ba? Ang sarap magkamot. Pero wag mong gagawin, ang gawin mo, pahabain mo, kuko mo, itusok-tusok mo lang yan. Para mawala yung Yun lang gagawin mo. Kasi, minsan kasi may mga dahilan yung pagkati natin. Meron pala akong napansin, yung mga hayop-hayop na hindi nakikita. Yung parang insekto na hindi nakikita ng iyong mga mata. Na posible siyang makakagat sa'yo. Ang tawag naman sa amin yung may insekto ngayon sa probinsya namin sa Bicol tungaw. Kung may tungaw ka, Makati yan, hindi mo makikita. Hindi nakikita, di ba? Yun. Ayun. Ako matutuwa mami mo kasi mapapanood ka niya. Di ba? Yan si Tonet, ang best friend ko dito. Tapos, hindi lang ito sa nakikita natin, wala namang masama sa pagkain. Kaya siguro, ang gagawin mo na lang, bawasan mo yung mga nagbibigay ng mataas na sugar. Tama. Di ba?
Oh, like ano sa ayon sa doktor, ano naman daw yung mga dapat mong huwag kainin? Ay, unang-una, syempre, matatamis. Tulad ng tsokolate, cake, mga kakanin na malakas sa pagkahalo ng sugar, soft drinks, Dami naman bawal. kape, o di ba? Lahat ng masarap. Kape, lalo na ang kape ay 3-in-1, malakas po yan. Tapos siyempre, number 1, kanin. Yan, kanin. At higit sa lahat, yung matatamang pagkain, katulad ng adobo, mga taba yan, yung prito. Siyempre, mamamantika yan. Isa rin yan sa mga cause ng ating... ano na lang natira sa'yo? Ay, ano pang kinakain ko? Di... nilagang talong. Nilagang mga sayote, mga gulay, steam, isda, kung maaari isda, gulay, mga root crops, yan. Tapos, iinom na lang ako ng pineapple juice kasi nakaka-prevent din po yan ng diabetes. Pero yung pineapple juice naman ay yung unsweetened. Unsweetened. Oo. Ginagamit din yan ng mga may hypertension, yung mga inaatake. Kasi once na nagkaroon ka ng diabetes, kasama na din ng hypertension, hindi mawawala yun. Kasi pag mayroon daw tayo yan, ayan, mga kapatid na raw yan ng sakit ng isang diabetes. Naku, nakakatakot. Kaya, ang sabi din sa akin ng doktor, isa pa nagkukos ng diabetes ay yung pagkagutom, nalilipasan ng gutom, tapos hindi kumakain sa tamang oras, laging puyat. Yun, isa rin po yan ang gutom na, puyat pa. Puyat na, gutom pa. Tapos, nahayaan pa natin. Siyempre, magkakaroon po tayo ng sa epekto sa tiyan yan. Kaya, nagkakaroon tayo ng diabetes. Yun po. Saka sa diabetes, ang cause din po ng diabetes, marami po. Unang-una, siyempre, nanghihina ka, balisa ka, tapos lumalabo ang paningin mo, isa din yan cause ng diabetes. At higit sa lahat, siyempre, the more na tumataas ang sugar mo, the more na marami kang, hindi ka masaya sa buhay mo kasi lagi kang hindi masaya, mahina, hindi ka mapag-isip ng maayos. Kaya ang sabi sa akin ng doktor, iwasan ko yung kung ang dapat kainin ko, piliin ko lang. Hindi ko naman sinabi ng doktor na, wag mong kainin yan. Pero, kumain ka rin, pero nasa tama. Yun po. Okay ba? Dami mo na rin palang mga research na ginawa, ano? Oo naman. Pero so far, ano naman yung, marami ka bang gamot na tinatake ngayon o dinadaan mo sa pagkain? Sa ngayon, meron na po talaga akong maintenance. Kasi once na hindi po ako uminom ng maintenance ko, nakakaramdam po ako ng panghihina, nagugutom po, tsaka, ayun, madali po mapagod. Kaya, kailangan ko na po talaga ng maintenance. Dahil, diabetes na ako, high blood pa ako. So, kailangan ko na talaga ng maintenance, sabi ng doktor. Ayun, ako. Ayan ako dati may maintenance ako pero tinigil ko. Matigas sa ulo ko. Hindi, yung maintenance ko meron akong sa puso. Yung sa puso. So, pero tinigil ko siya kasi gusto kong wala akong iniisip gusto kong maging normal. Ayan. Parang yung nararamdaman ko dati, hindi ko na nararamdaman kasi ngayon. May mga tendency kasi pag ako nagagalit, talagang tumataas agad. Dahil nga doon sa alta presyon, yun, madali rin ako magalit. Pero, hopefully, pero sabi naman ng mga eksperto ay pag gusto ko na raw kunin ni Lord, wala tayong magagawa, di ba? Oo naman. Pero ako naman, mas gusto ko, habang di pa ako kinukuha ni Lord, maging masaya. Ayun! Tama yun. Di ba? Kailangan magpakasaya ka na rin. Live to the fullest. Ayan. Kaya nga takot ako mamatay kasi marami pa akong gusto Hindi, wag kang matakot. Ibig sabihin, huwag mong isipin. Oo, ayokong isipin, pero ayoko kasi hindi ka pa kunin ni Lord. Kaya nga, sa akin since may diabetes na ako, marami na po talaga akong iniiwasang pagkain. Alam mo, ang mahirap yung nag-i-insulin ka na. Ay, nako, yan po ang sinabi sa akin ng doktor minsan. Sabi sa akin ng doktor. Medyo delikado na talaga yan. Sabi sa akin ng doktor Batilaran, yung doktor namin dyan sa Polymedic Hospital.
yung doktor ko, sabi, Tonet, gusto mo na bang mag-insulin? Sabi, ay naku, Dok, ayoko po, kasi ayoko pong mama. Kasi once na subukan po, tuloy-tuloy na raw po yan. Ay, ayoko, mahal po ang gamot na yan, promise. Tsaka hindi yung insulin ang ikakamatay mo. Oo, Alam ko, yung epekto? Hindi. Ano? Yung babayaran mo. Kaya sa may mga diabetes, konting ingat po sa pagkain. Kailangan natin ng higit sa lahat, magdasal tayo. At higit sa lahat, ehersisyo. Kasi kung walang ehersisyo, andyan ang diabetes natin palagi nakakapit sa ating katawan. Oo. Ay, dapat tunit mula sa ground floor hanggang dito, naglalakad ka lang. Naku, hindi lang ako nung... Huwag kang mag-elevator. Ay, hindi. Naglalakad po talaga ako. Kahit Yun. talagang Yun ang gawin mo, exercise mo yung pag-akit sa hagdan. Okay, mga kaibigan, let's take it from Tonet. Yan po ang ating part na ating health and wellness for today. Ayan. Dahil siya po ay isang diabetic na tao na gusto po niyang ma-improve naman yung kanyang buhay. Kaya po nagsusumikap siya, sumunod na ngayon sa mga bagay na dapat niyang gawin. Okay. Maraming salamat po. Wait lang, Tonet. Wait lang.